Good morning, Philippines. Lawrence Santana po. Ordinaryong tao. Ngayon lang po ulit ako mag-vlog ng matagal mula po nung nilak ni Meta yung 110,000 kong followers. Kaya matagal ako na bakante. Ayoko na nga sanang mag-vlog pero naisip ko gusto ko ring i-share yung aking mga obserbasyon at opinion sa mga isyong panlipunan ngayon. Kaya nag-open ako ng bagong account. Siya nga itong ginagamit ko ngayon. So ano po bang issue ngayon? Nakaraan po, 3 days na po yung nakaraan na pagdinig at masari-sari pong opinion, obserbasyon, ang mga nagpahayag sa Facebook. Meron daw sila yung mga law expert, mga abogado, meron naman hindi mga abogado. Yun, may nagsasabing panalo ang prosecution, may nagsasabi rin na kinain ng buo ng depensa ang prosecution. Pero ngayon, ano ba pag-usapan natin? Ang issue po ngayon, isasalang yung pangalawang witness o saksi ng prosecution pagkatapos nung competent witness na NBI agent na CPA. Ang sasalang nila ngayon yung regional director ng NBI sa parteng Mindanao na parang ang inaunawaan ko, tatalakayin dito yung identity nung kinontrata ni Sara Duterteng hitman o assassin napapatay kay Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez. Sa akin naman po, sa aking opinion at obserbasyon, tulad ng mga nababalita, ang bodyguards ni Sara Duterte ay 350. Ibig sabihin, 350 ang bodyguard ni Sara Duterte. Meaning, kahit saan siya pupunta, kasama niya ito. Kung pupunta siya sa central ni Eduardo Manalo, kasama niya lahat ito. At pwedeng mag-traffic sa Commonwealth. Sa dami nila. Ilang bus ba, ilang sasakyan ba ang gagamitin para sumama lahat yung 350 na kanyang mga bodyguards. Kaya sigurado, papuntang Commonwealth, papuntang kay Eduardo Manalo, matatraffic yung Quezon City Commonwealth hanggang dun sa central ng ni Eduardo Manalo. Ngayon, sino ba yung kinontrata na hitman ni Sara Duterte? Ito po, opinion ko lang to obserbasyon ko at aking palagay. Siyempre, hindi po kukuha si Sara Duterte ng hitman na hindi bihasa sa training, sa pagsasanay, hindi bihasa sa paghawak ng sandata o baril o mga baril, o hindi bihasa sa paniniktik o sa intelligence o pag paniniktik. Yan po, yun po ang mga karakteristik, ang requirement para maging hitman o assassin na kinontrata ni Sara Duterte. Ngayon, ano po ba yung 350 na bodyguards ni Sara Duterte? Karamihan po doon ay nabibilang sa sangay ng sandatahang lakas ng Pilipinas na naitalaga sa Presidential Security Group. Kaya sa akin lamang po, tulad ng mga DDS, ng mga abogado na magaling gumawa ng intriga, guni-guni at haka-haka. Kaya gagayahin ko rin po sila, lalo na si yung magaling gumawa ng intriga, haka-haka at guni-guni, si Guanzon. Gagayahin ko yung style niya na magaling lumikha ng intriga, guni-guni at haka-haka. Kaya sa aking guni-guni at haka-haka at kuro-kuro, ang malamang na kinontrata ni Sara Duterte na tulad ng sabi niya, malamang isa o dalawa sa 350 niyang bodyguards.
Yan lamang po kasi sila ang may kakayahan, kapabilidad at style para gawin yung kinontrata sa kanila ni Sara Duterte na patayin si Bongbong Marcos, Lisa Marcos, at si dating Speaker Martin Romualdez. Yan lamang po Intriga ko lang yan, guni-guni at haka-haka. Ginagaya ko lang yung mga hangal na didishits na tulad ni Guanzon at ni Harry Roque. Yan lamang po. Pero mamaya, tingnan natin mamaya pag sinalang yung NBI Regional Director na si Lotok kung anong magiging kalalabasan ng kanyang testimonyo o pahayag sa direct examination at sa gagawing cross-examination ng depensa. Yun lamang po Lawrence Santa Ana po, ordinaryong tao. Maraming salamat po. Abangan po natin mamaya ang impeachment trial sa Senado.